Are you okay? Bungad na tanong ni Bricks kay Clyde nang madatnan niya itong nakaupo sa gilid ng sliding door sa terrace ng kondo nito. Nakatanaw na naman ito sa malayo, habang may hawak na bote ng alak ang kanang kamay. Isang linggo na niyang hindi nakikita ang asawa. Isang linggo na siyang lugmok at nangungulila rito. Gustuhin man niyang bumalik at muling humingi ng patawad dito, pero pinanghihinaan siya ng loob tuwing maaalala ang mga binitawang salita sa kanya ni Luciana. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clyde, bago tumungga sa boteng hawak niya. Should I be okay? Balik na tanong nito sa kaibigan, habang hindi pa rin inaalis ang atensyon sa madilim na kalangitan. How can I be okay if I missed my wife so bad? Aniya. Napapabuntong hininga na lamang na naglakad si Bricks palapit sa pwesto nito. Muli nitong tinapunan ng seryoso, ngunit nakakaawang tingin ang kaibigan, bago umupo sa tabi nito. Bro, nakausap ko si Tanya kanina. And, come on Bricks. I'm tired. Gusto ko nang magpahinga. Anang Clyde na kaagad pinutol ang iba pang nais sabihin sa kanya ng binata. Mabilis itong tumayo mula sa kinauupuan, at walang palem na naglakad papasok sa kwarto nito. Wala naman nagawa ang huli kundi sundan ito ng tingin. What should I do? Tanong ni Bricks sa sarili, bago muling nagpakawala ng buntong hininga sa ere, pagkway nilisan ang kondo ni Clyde. Mag-iisang oras nang nakahiga sa kanyang kama si Clyde. Pabaling-baling at hindi mapakali. Hindi siya makatulog, dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay ang imahe ng asawa ang tanging nakikita niya. Ilang beses na rin siyang nagpapakawala ng buntong hininga, ngunit hindi pa rin siya mapanatag. Maya-maya ay nagpasya itong tumayo muli. Kinuha ang kanyang itim na jacket at susi ng sasakyan. Tahimik na lumabas sa kanyang condo unit, at tinahak ang hallway ng building papunta sa parking area. Pasakay na sana ito sa sasakyan nang biglang madinig ang isang boses mula sa kanyang likuran. Clyde. Fiona, what are you doing here? Tiimbagang natanong nito sa babae. Muli na namang sumikdo ang galit niya para dito. Sa halip na sumagot ang huli, nagmamadali itong naglakad palapit kay Clyde. Walang palem na kinuha nito ang kamay ng lalaki. Please, huwag mo naman akong baliwalain Clyde. I need you. Kailangan ka namin ng anak mo, umiiyak na pagmamakaawa nito. Halos maglumuhad pa ito sa harapan ni Clyde. Parang awa mo na, pinaalis ka na ni Luciana hindi ba? She don't deserve you. Ako ang piliin mo, please Clyde. Get off me Fiona. Galit na saad nito, at agad na pinunit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Halos matamba pa ang babae sa lakas ng kanyang pagkakatulak dito. How dare you to show your face in front of me ha? Alam mo bang sa ginawa mong paninira sa amin ng asawa ko, gusto na kitang sakalin ngayon din, do you know that? Galit na saad nito. Pero Clyde, I just want to make you mine. Ikaw, ako pati ang magiging anak natin. Malutong na mura nito pagkway nang gigigil na nilapitan ang babae, at hinawakan ito sa baba. Kung kaya ko lang manakit ng batang walang kasalanan sa akin. I swear to God, I'll hurt you right now. Puno ng galit na bulong nito sa mukha ng babae, pagkway muli niya itong itinulak na siyang naging dahilan, para sumalampak ito sa semento. Akma na sanang maglalakad si Clyde, para bumalik sa kanyang sasakyan, ngunit muli niyang narinig ang boses ng babae. Fine, kung hindi kita makukuha sa maayos na paraan. I will take you in a way na alam kong hindi mo matatanggihan. Galit na saad nito. Kunin niyo siya, anito at biglang lumabas ang apat na kalalakihan. Mula sa itim na van na nakaparada lamang sa tabi ng sasakyan ni Clyde. Akma na sanang susuguri ni Clyde ang mga ito, para depensahan ang sarili, nang bigla siyang mapatigil sa paghakbang. Tila bigla siyang nakaramdam ng pamamanhid sa buong katawan, nang biglang may tumusok sa kanyang dibdib, pinutukan pala siya ng lalaki gamit ang pantusok na may lamang pampatulog. Isakay siya sa kotse ko, utos ni Fiona sa mga kalalakihan, nang bumulagta sa semento si Clyde. Kumikirot ang noo na nagising si Clyde maya-maya. Tila nakahay siya at lumulutang sa ere. Medyo nanlalabo pa ang kanyang paningin, pagkway binalingan ng babaeng nagsalita sa kanyang tabi. How do you feel honey? Nakangising tanong sa kanya ni Fiona, habang nakatuon ang atensyon nito sa pagmamaneho. Fiona, what did you do to me? Where are you taking me?
Tila inaantok na tanong nito. It's a surprise, honey. But I'll make sure to you, na hindi mo na makikita si Luciana. I told you, masama akong magalit. At noon pa sinabihan na kita, hindi ko ugali ang mag-share sa iba. You're mine, Clyde. Kung ito lang ang paraan para mailayo kita ng tuluyan sa asawa mo, then I'll do it, anito na tumawa pa ng malakas na tila nababaliw na. You're crazy. You can't take me. Dahil hindi mo ako pagmamayari, Fiona, tiimbagang nasaad nito sa babae. Ngunit muli lamang tumawa ng malakas si Fiona. Stop the car or else what? Patuyang tanong nito. I said stop the car, Fiona. Sigaw nito pagkway mabilis na hinela ang manibela, na siyang naging dahilan upang magpag-iwang-giwang ang sasakyan nila, sa gitna ng mahaba at kurbadang daan. Stop it, Clyde. Mababangga tayo. Anang Fiona habang nakikipag-agawan pa rin sa binata. Clyde, stop it, mababangga tayo, sigaw nito ng malakas ng pagliko nila sa papalikong kalsada, ay biglang sumalubong sa kanila ang isang malaking sasakyan. Luciana, please kumain ka na. Nag-aalala na kami para sa iyo. Kahapon ka pa umiiyak, at hindi ka man lang kumakain, anang Viv habang nakaupo ito sa gilid ng kama ni Luciana. Kanina pa rin siya pabalik-balik doon, para kumbonsihin ang kaibigan na kumain, at tumahan sa pag-iyak ngunit bigo naman ito, Luciana. Go away, Valerie. Hindi ko kailangan ng pagkain. Gusto ko lang mapag-isa, anito sa garalgal at namamaos na boses, habang nasa ilalim ng makapal na kumot. Hindi ako lalabas hanggat hindi ka kumakain. Ano ba ang gusto mong mangyari sa iyo, ha? Gusto mo bang magkasakit? Valerie, please. Parang awa mo na. Aniya na nakikiusap ang mga matang tumingin sa kaibigan, matapos nito tanggalin ang kumot sa kanyang ulo, pero please, wala naman nagawa ang huli, kundi ang lumabas at lisanin ang silid nito. Tito Ramon, saad nito nang makasalubong sa pasilyo ang Don. Bitbit pa rin niya ang tray na naglalaman ng pagkain, sana ng anak nito. Hindi pa rin ba siya kumakain? Hindi po ayaw po niya. Lagi lang po akong tinataboy at pinapalabas sa kwarto niya, aniya. Nag-aalala na po ako sa kanya. Kagabi pa po siyang umiiyak. Okay, ako na ang kakausap sa kanya. Ibalik mo na lang yan sa kusina. Salamat, Valerie, anang Don Ramon bago naglakad muli, at tinungo ang silid ni Luciana. Kumatok ito ng 3 beses, bago ipinihit ang seradura at pumasok doon. Hiha, tawag nito sa anak. Ngunit hindi naman nag-abalang sumagot ang una, anak Luciana. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong nito habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ni Luciana. Luciana, please huwag nang matigas ang ulo. Magkakasakit ka dahil sa ginagawa mong yan. Much better, Papa, kung ayaw mo naman po akong payagan na makita ang asawa ko, mabilis na tugon nito sa ama. Napapabuntong hininga na lamang ang Don Ramon, pagkway umupo sa gilid ng kama nito, Luciana. Tito Ramon, Luciana, humihingal na pumasok sa silid ni Luciana ang dalagang si Tanya. Luciana, nanginginig pa ang boses at katawan nito. What happened, Tanya? Ang matandang Cervantes ang agad na nagtanong. Si Clyde po, tumawag sakin si Bricks. Na-aksidente raw po si Clyde, aniya. Tila isang malakas na bambang sumabog sa pandinig ni Luciana ang mga binitawan nitong salita. Ang lungkot at pangungulila na kanyang nararamdaman para sa asawa, ay parang bulang naglaho, at biglang napalitan ng pag-aalala at takot. Kay lakas ng pagtahip ng kanyang dibdib, anong sinabi mo, Tanya? Naguguluhang tanong muli ni Luciana sa kaibigan, anong nangyari kay Clyde? Ang sabi ni Bricks, nasa ospital siya ngayon. Si Clyde. Papa, please. Please, kailangan kong puntahan ang asawa ko, pagmamakaawang saad nito ng balingan ng ama. Hilam ng luha ang mga pisngi, na nagmamadaling bumangon ito sa kama, at lumabas ng kanyang silid. Taranta namang napasunod ang dalaga, maging ang matandang Ramon. Luciana, please, I can't lose Clyde. Please dalhin mo po ako sa kanya. Pagmamakaawa nitong muli sa ama. Pupunta tayo, kabado at tarantang saad nito. Tanya, sabihan mo si Habib na ipahanda ang sasakyan papunta sa helipad, utos nito na agad namang sinunod ng dalaga. Come on, Hiha. Calm down. I can't calm myself. Na-aksidente si Clyde. I know.
Just stop crying. Okay. Walang masamang mangyayari sa kanya. Come here. He'll be okay. Trust me. Anito sa anak bago dinala sa mga bisig nito para pakalmayan, Clyde. Bricks, nagmamadaling lumapit si Luciana sa binata, nang makarating siya sa ospital. Pero par ito ang lakad ni Bricks sa labas ng ER. Hindi mapakali at halata sa hitsura nito, ang pag-aalala para sa kaibigan. May dugo rin ang damit na suot nito. Bricks, nasaan si Clyde? Balot pa rin ng takot at pangamba na tanong ni Luciana rito. Sa buong biyahe nila papunta sa Manila, ay hindi man lang hamupa ang pag-iyak nito. Hanggang ngayon ay hilam pa rin ng luha ang mga mata at pisngi nito. Luciana, nasa loob pa ng ER si Clyde. Hindi pa lumalabas ang doktor, anito. Diyos ko, anong nangyari? Bricks, anong nangyari sa kanya? Bakit na-aksidente si Clyde? Nag-aalala ring tanong ni Don Ramon, habang nakaalalay ito sa braso ng anak. Nakita ko po si Fiona kanina nakausap si Clyde sa parking ng kondo niya. Tapos bigla po siyang kinuha ng mga tauhan ni Fiona. Hindi ko po alam kung paano matutulungan si Clyde, that's why sinundan ko po sila. Mukhang nagtalo po sila sa loob ng sasakyan, habang nasa biyahe tapos bigla na lang po silang nabangga ng isang truck. Mabuti na lang po at nakasunod ako, kung kaya't nakahingi agad ako ng tulong, pagpapaliwanag nito sa mag-ama. Diyos ko, tanging nasambit ni Luciana pagkuway napayakap sa ama. Mas lalo siyang nabalot ng takot dahil sa mga nalaman. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Tanong nito bagaman tahimik pa ring nananalangin, na sana makaligtas ang asawa. Don't say that, Clyde will be fine hiha. Walang masamang mangyayari sa kanya. Let's pray for him. Trust me. Anang matandang Ramon, at pilit na pinapakalma at pinapatahan ang anak. Nasaan si Fiona? Tanong ni Tanya maya-maya. Nasa loob din ng ER. God, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Clyde. I swear magbabayad siya sa ginawa niya, anito na halatang nagpipigil lamang sa galit. Halos umabot pa ng ilang oras ang paghihintay nila sa labas ng emergency room, bago bumukas ang pinto nun at iniluwa ang doktor. Matapos tanggalin ang mask na suot nito, ay agad na naglakad palapit sa mag-ama. Are you the family? Kumusta po ang asawa ko, Doc? Humihikbi pang tanong ni Luciana. Habang nanginginig pa rin ang katawan nito, dahil sa labis na takot at pag-aalala para sa asawa. I'm sorry to say pero, medyo malala ang kalagayan ng pasyente. Nagkaroon siya ng internal bleeding, dala sa malakas na pagkakabagok ng kanyang ulo sa matigas na bagay. Sa ngayon ay kailangan din nating humanap ng blood donor para agad na maoperahan ang asawa ninyo. Medyo marami rin kasi ang dugo na nawala sa kanya, dahil sa mga sugat na natamo niya sa kanyang katawan, pagpapaliwanag ng doktor na halos dumurog sa puso nilang lahat, lalo na kay Luciana. Doc, please do everything you can just to save my husband. Please huwag mo pong hayaan na mawala ang asawa ko. Mrs., gagawin ko po ang makakaya ko, para mailigtas ang asawa ninyo. Pero ang mahalaga pa rin doon, ay magdasal tayo para sa kaligtasan niya, saad ng doktor. Pero Doc, wala naman po siguro ibang mangyayari in case na makaligtas si Clyde hindi ba? Tanong ni Tanya. I mean, like, amnesia or something. For now ay hindi pa natin masasagot yang tanong mo hiha. Maybe kapag natapos ang operasyon sa kanya at nagising siya. Thank you Doc, anang Don Ramon. I'll go ahead. And maghahanap agad kami ng dugo para sa pasyente, saad nito bago magpalm at umalis. Tila parang kandila na natutunaw ang mga tuhod ni Luciana, na napaupo ito sa isang bench na naroon. Mabuti na lamang at nakaalalay din sa kanya si Viv, kung hindi malamang na kanina pa siya naglupase sa tiles. Don't worry hiha, Clyde will be fine. Magiging okay din siya, turan pa nito sa anak. Bricks, Tanya kayo na muna ang bahala kay Luciana. Valerie, come at samahan mo ako. Kakausapin ko ang doktor, anito bago iginiya ang dalaga. Bricks, gusto ko siyang makita, anang Luciana maya-maya, pagkway tumayo ito mula sa bench. Pero Luciana, bawal kang pumasok sa loob. Please. Kahit sa labas lang. I just want to see him, pagmamakaawa pa nito. Bago nagsimulang humakbang palapit sa tapat ng pinto.
Sa maliit na salamin na nasa pinto ng emergency room, doon ay sinilip ni Luciana ang asawa. Nakabenda ang ulo nito. May suot na neck brace. Maraming aparato o dextrose ang nakasaksak sa katawan at braso nito. Maging ang isang paa ay nakabalot din sa benda. Napapaluhan namang muli si Luciana nang pinagmamasdan ng kawawang asawa. Sa loob-loob niya, kasalanan niya kung bakit naroon sa sitwasyong iyon si Clyde. Dahil kung sana pinakinggan niya lang ang paliwanag nito. Kung sana pinaniwalaan niya ito, at hindi niya pinaalis sa Santa Isabela, hindi sana mangyayari ang lahat ng iyon. Hindi sana maksidente ang lalaki. Kasalanan ko to, mahinang sambit nito, pagkway itinaas ang isang kamay at itinapat iyon sa maliit na salamin ng pinto. Clyde, I'm sorry love. Luciana, hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo ginusto ang nangyari ngayon. Don't blame yourself. Tanya, it's my fault. Kasi pinaalis ko siya. Hindi ako naniwala sa kanya. Kaya nangyari ang lahat ng ito, Anito. Tama si Tanya Luciana. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi natin ginusto na nangyari ito. Saad pa ni Bricks sa kanya. All we need to do is to pray. I know magiging okay din si Clyde. Sana nga Bricks. Sana nga. Kasi hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, bago sumailalim sa operasyon si Clyde. Mabuti na lamang at dahil sa tulong ng pera, at kapangyarihan ng matandang Don Ramon, ay kaagad itong nakahanap ng dugo na kapareho sa lalaki. Agad na sinimulan ang operasyon dito. Kabado man at natatakot sa maaaring maging resulta ng operasyon, ay tinatagan pa rin ni Luciana ang loob. Habang nasa labas ng emergency room, ay hindi ito mapakali sa kakalakad. Hawak ang isang rosary at tahimik na nagdadasal, na sana ay makaligtas ang asawa. Ilang oras muli ang lumipas, bago lumabas sa kwarto ang doktor. Nagmamadali namang lumapit dito si Luciana. How is he doc? The operation is successful Mrs. You don't need to worry. Mabuti na lamang at kaagad tayong nakahanap ng dugo para sa kanya. And anytime later ay pwede nyo na siyang makita, sagot ng doktor. Tila biglang nabunutin ng malaking tinak sa puso si Luciana, nang marinig ang sinabi nito. Thanks God, usal nito na naiiyak pa. Salamat Doc. Salamat. Welcome Mrs. I'll excuse myself at may iba pa akong pasyente, palim nito. Wala sa sariling napayakap na lamang si Luciana sa kanyang ama. Nakagaya niya ay biglang naglaho ang pangamba, at pag-aalala para kay Clyde. Thank you Papa. He is Clyde, my son, kaya hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa kanya, bulong pa ng Don na medyo basag ang boses. Tahimik na pumasok si Luciana sa loob ng kwartong inuokupan ni Clyde. Kagaya kanina may benda pa rin ang ulo nito. Naroon pa rin ang brace sa leeg nito, may mga galos at pasa sa mukha at mga braso. Nakakaawa tingnan ang kalagayan nito. Hindi pa rin mapigilan ni Luciana ang mapaluha. Habang naglalakad palapit sa higaan nito, matamang tinatitigan ang mukha ng asawa. Pagkway masuyong hinawakan ng isang kamay nito. Love. Pagaling ka ha. Thank you at hindi mo ako iniwan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung iniwan mo na ako ng tuluyan. Sorry ulit. Sorry dahil hindi ako naniwala sa'yo. I'm sorry kung inuna ko pa ang galit sa puso ko, kaysa ang pakinggan ka. For now, I don't care kung ikaw man yung nasa video o hindi. I don't care kung anak mo man ang anak ni Fiona o hindi. Ikaw ang mahalaga para sa akin. I'm sorry. Sana patawarin mo ako, bulong nito sa asawa, habang masuyong hinahaplos ang buhok nito. 1 week later, Fiona anang isang matandang babae nang makita ang anak nito na nagising na. How are you baby? Lumuluhang tanong nito, nang makalapit sa gilid ng kama. How do you feel? Mommy, yes baby, where am I? Naguguluhan pang tanong nito, at inilibot ang paningin sa buong paligid. Nasa ospital ka anak, tugon nito na pinunasan pa ang mga luha sa pisngi. Why are you crying? Nagtatakang tanong nitong muli sa ina. Wait, bakit hindi ko may galaw ang mga paa ko? Baby please, huwag kang gumalaw. Hindi ka pa magaling, sabi nito sa dalaga. Why I can't move my legs? Pagalit na tanong nito. Maya-maya ay biglang dumating ang isang doktor. Doc, what happened?
Why I can't move my feet and legs. Takot at nag-aalala namang napatingin ang ginang sa direksyon ng doktor. Tila nagdadalawang isip ito na sabihin sa anak ang totoong kalagayan nito. Miss, I want you to calm yourself first. Okay, umpisa ng doktor. You had a car accident last week. Sa kasamaang palad, dahil sa malakas na pagkakabangga ng sasakyan ninyo sa isang truck, naipit sa ilalim ng manibela ang paa mo. We don't have any choice, kundi putulin ang dalawang paa mo para makaligtas ka, pagpapaliwanag ng doktor kay Fiona. Mabilis na nangunot ang noo nito, habang nakatitig sa doktor. Maya-maya ay sunod-sunod itong napailing, kasabay ang paglandas ng mga luha sa pisngi, dahil sa mga itinura ng doktor sa kanya. Tila isang panaginip na hindi ito makapaniwala. No, you're lying. It's not true, Mommy. Galit na sigaw nito pagkway nagpumilit na tanggalin ang kumot na nakabalot sa kalahating katawan nito. Nanginginig ang katawan, habang pinagmamasdan ni Fiona ang sarili. Totoo nga, hindi nagsisinungaling ang doktor sa mga sinabi nito. Kaya hindi niya may galaw ang kanyang mga hita at paa, iyon ay dahil wala na. No, pagwawala nito. Mommy, this can't be. No, where's my legs? My feet? Mommy, umiyak na palahaw nito habang patuloy pa rin sa pagwawala. Mabuti na lamang at naroon ang dalawang nurse para pigilan ito.